Makakausap po natin si Batangas ABC President Fernan Rocafort. Magandang gabi po, Board Member Rocafort. Magandang gabi po. Well, linawin po natin lahat po ba ng barangay sa Batangas ay nakatanggap nitong 200,000 mula sa bawat barangay makikinabang program at anong nangyari? Nagdaan pong bigayan ng ating pong mahal na Pangulo sa lalawigan ng Batangas, may mga ilan pong hindi nakakuha na ating barangay captains na sa kadahilan ng na sila po ay napagbawalan ng ating Congressman Leandro Lidiste. At sinasabi na di umano, nagtampo kaya hindi po nabigyan. So wala pong totohanan natin. Yan po yung pinapulaanan ko. At kasi ang iba pa nga po mga kapitan natin ay humihingi sa akin ng paumanhin na hindi po sila makakadalo. Okay, sige po. Balik po sa kalaban ng ating congressman. Bagamat ganun ang nangyari sa ating ilang mga kapitan, ating mga kababayan sa lalawigan, patuloy po namin pinoproseso yung kanilang mga documents para po sa ganun, may bigay po natin sa Malacanang yung ating mga documents. Okay, sige. Pag-usapan nga po natin yung proseso. Paano ho ba ma-avail ng isang barangay itong programang ito? Ano ang dapat nilang gawin? Unang-una po, may lumabas po sa amin na documents na nanggagaling po sa ating Pangulo. At yan po ay aming ikinakalat sa aming mga barangay captains at pinuprovide po yung kaukulang dokumento at pagkatapos po dinadala po sa ating opisina sa palalawigan na kung saan pagkatapos po niyan, ipinapadala po namin sa Office of the President sa Malacanang. Ito po bang 84 barangays na sinasabi ni Congressman Leandro Lidiste na mula sa kanyang distrito na hindi nakatanggap ay nag-comply sa requirements na hinihingi? Meron po dyan nag-comply at po hindi. Subalit sila po nga ay hindi nagpunta. Paano po naman natin maibibigay? Hindi ho ba pwedeng ibigay na lang kahit hindi sila na magpunta? Kailangan personal talagang dumalo? Hindi pwedeng dalhin na lang doon sa kanila? Dapat po personal kasi unang-una, alam po naman natin ang financial assistant ng ating government kasi pera po yan ng taong bayan. Marapat na sumunod po tayo sa protocol. Kailangan po natin ang mga IDs at saka po ang signature ng barangay captains na kung saan ito po ay nakapangalan sa ating barangay na hinahawakan. Pero kung nag-comply naman sila sa documentary requirements, hindi ho ba pwedeng kuhanin nila ito some other time? Saan nila ito pwedeng kuhanin para ho makinabang din naman yung mga kababayan nila? Kasi hindi naman ito personal. Hindi naman ito para sa barangay captain, kundi para sa barangay. Totoo po yan. At sa pagkakalong po, at po ay malinaw. Malinaw na sinabi ng ating Pangulo na ang bawat barangay ay makikinabang at ang bawat barangay po ay makukuha yung halagang 200,000 financial assistance. So kung tutuusin ho, dapat walang issue kasi kung whether nag-attend sila or hindi, dapat matatanggap nila ito kasi talagang ito ay nakaalat para sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Siyempre, may sinusunod po tayo at mayroon po itong tagapag-release na kung saan kinukuha po doon ng bawat sekretary na kasama po si Kapitan. Okay, so for as long as mag-comply sila sa requirements, makukuha ho nila ito? Yun po ang sinabi. At totoo po naman at sinabi po yan sa ating mahal na Pangulo nung siya nagpunta sa lalawigan ng Batangas na lahat po ay makukuha ng ating barangay chairman. Basta po ang mga papel at saka dokumento at kung sila po ay nandoon sa pagkakataon ngayon, makukuha naman po. Si Governor Vilma Santos po ba ay may kapangyarihang magdikta kung sino o sino-sinong barangay o alin-aling barangay lang yung pwedeng makakuha ng ayudang ito? Pagdating po dyan sa NCPF financial program ng Pangulo, hindi naman po nakailam ang ating mahal na gobernador ng lalawigan. Ang kanya lang po, bilang siya nga po ang gobernador ng lalawigan, nakikita ko po na dapat lamang nasalubungin ng mahirap sa pagtanggap ang ating mahal na Pangulo dahil isa yung katangian ng aming Batanggenyo na mainit namin tinatanggap, lalo't higit pag ang ganitong programa ay malaking tulong sa aming barangay. Hindi, pero may kapangyarihan ho ba o wala itong si Governor para makialam? Tingin ko po, wala po naman siyang kapangyarihan dahil yan nga pong tulong na yan ay galing sa national government, hindi po sa provincial government. Okay. Ngayon po, panghuling tanong na lamang po, board member. Batay po sa panuntunan, maaari pa po bang mag-avail ang mga hindi nabibigyang barangay? Ano po ang dapat nilang gawin? At bilang ABC President po,
sa Batangas, paano nyo ho sila matutulungan? Bilang ako po ang tumatayo ng Liga ng Presidente ng Lalawigan ng Batangas, unang-una sasabihin ko po sa ating mga minamahal na kapwa ko kapitan, inaayos naman po natin, matutulungan at maibibigay po naman yan. Wag na lang tayong gamitin ng ibang politiko na sinasabi na hindi na sumama ang loob ng ating gobernador, na hindi po naman nakikialam ang ating gobernador dyan. Pero, sorry, huling tanong na lang po, ano kayang pinanggagalingan nitong si Congressman Leviste? Bakit kailangan niyang sabihin yun? Tingin ko, nung una ako ay nakikita ko ang kanyang mga sinasaad ng mga nauna, maayos. Pero itong pahunin, napansin ko, lalong-lalo na nung ginawa niya po sa akin na naging sinungaling, ang sinabi niya na ako daw po na nakausap na isang kapitan, masama tampo gobernador, at sinabihan na hindi makukuha. So yun po. Kita ko may hugot po siya. Siguro tingin ko, politika po ang ginagawa niya. May ambition po siya siguro na siya ay maging gobernador, na ang akin namang dapat nakikita po dyan, dapat makapagtulungan kasi kami mga Batayan kayo naman, dapat maganda ang samahan. Okay, so ibig sabihin magkalaban kayo sa politika. Kayo mismo. Kasi bakit kayo aatakin nitong Hindi naman po. Kasi kami naman, mga kapitan, non-partisa naman kami. Ang amin, tungkulin lang namin, gampanan, yung aming gampanin sa barangay. Okay, sige, aabangan ho namin at sana nga ay matulungan nyo ang inyong mga kasamahang barangay captain na makuha yung ayuda na para sa kanilang mga kababayan. Maraming salamat po, ABC President Ferdinand Rocafort. Maraming salamat din po. At abot ng aming makakaya gagawin po.